Talaga wala nang patas ngayon sa mga institusyon natin. Kontrolado eh. Wala na eh. Hindi na iginagalang ang ating demokrasya. Hindi na nire-respeto. Hindi titigil yung may kagustuhan na matanggal si Vice President Sara para hindi siya makalaban sa election sa 2028. Hindi titigil. Gagawin ang lahat para siya ay mawala sa eksena. Yung pagbabago ng liderato, isa yan sa mga steps para masigurado na ma-convict si Vice President Sara. Hindi umano magiging patas ang gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tahasang inihayag ni former Defense Chief Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Kung bakit niya ito nasabi, alamin sa report ni Almar Forzuelo. Gumulong na sa Senado araw ng Huwebes, Hunyo 18, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating sa Senado ang mga miyembro ng defense team ni Duterte at ang mga House prosecutors para sa nabanggit na conference. Ang pre-trial ay magsisilbing inisyal na pagkikita ng parehong panel bago ang opisyal na pag-convene ng mga senator judges sa impeachment court sa darating na Hulyo 6. Pero matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado, malakas ang agam-agam ng maraming Pilipino na hindi magiging patas ang gagawing impeachment trial para sa ikalawang Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa dating Defense Chief na si Norberto Gonzales, lahat anya ng institusyon ngayon ay kontrolado upang pagtakpan ang tunay na mastermind ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Talaga wala nang patas ngayon sa mga institusyon natin. Kontrolado eh. Wala na eh. Hindi na iginagalang ang ating demokrasya. Hindi na nire-respeto. Para sa dating Defense Chief, malinaw na pagharang sa 2028 elections ang plano ng kalaban ni VP Sara kaya may impeachment. Hindi titigil yung may kagustuhan na matanggal si Vice President Sara para hindi siya makalaban sa election sa 2028. Hindi titigil. Gagawin ang lahat para siya ay mawala sa eksena. Giit pa ni Gonzales na para makonvict si VP Sara sa impeachment ay kailangang palitan ang liderato ng Senado mula sa Cayetano Block ang Gatchalian Block na ngayon ang may kontrol sa mataas na kapulungan. Kaya yung sinasabi nating impeachment, yung pagbabago ng liderato, isa yan sa mga steps para masigurado na ma-convict si Vice President Sara. Bago ito, nauna nang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na nabuo umano ang bagong mayorya sa Senado dahil sa pananakot, panunuhol at pagsasampa ng kaso sa mga senador na hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Sa huli, sinabi ng dating kalihim na personal na interes at hindi ng nakararaming Pilipino ang inaatupag ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na rin tinitignan kung ano ang damdamin ng sambayanan. Pero ng sariling daigdig ang mga politiko natin. Doon na sila nabubuo ng kanilang mga desisyon. Ang desisyon nila para patibayan yung kanilang mundo na hiwalay sa sambayanan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. May reaksyon si Senator Bongo kaugnay sa mga bantang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC, kaugnay sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Si MJ Mondejar sa report. Ayon sa isang highly reliable source, si Davao City Congressman Paulo Duterte, handa na umano ang ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Bukod sa senador, may dalawa pang dating police officers na inisyuhan din umano ng warrant. Banat naman ni Congressman Duterte sa Marcos government, wala na maraong katapusan ang paggamit ng kasalukuyang gobyerno sa ICC bilang political tool laban sa mga kalaban nito. Tanong din ng kongresista kung may natitir pa bang awa o hiya ang Marcos government sa paggamit sa mga ahensya ng gobyerno upang supilin at di kaya'y patahimikin ang mga kalaban sa politika. Mariin namang itinanggi ng DILG at ng DOJ na may natanggap silang anumang impormasyon kaugnay ng sinasabing ICC warrant laban kay Senator Go. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, wala pa raw ICC warrant laban kay Go. Pero kung mayroon man niya sa hinaharap ay hindi umano ito malalaman ng senador. Katulad niya na nangyari sa arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang official statement, sinabi ni Senator Go na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos sa nakaraang pamahalaan. Isa si Go sa mga pinangalanang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity laban kay FPRD na kasalukuyang nasa ICC detention facility.
Ayon pa sa senador, ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Umaasa rin ang senador na hindi mapupolitika ang usapin ng sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Nataon naman ang usapin ng umunoy ICC warrant laban kay Go habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Isa si Go sa mga magsisilbing Senator Judge sa Senate Impeachment Court. Kabilang rin siya sa Cayetano Block sa Senado na may 11 pang kasapi. Narito ang mga reklamong kinahaharap ng Cayetano Block o ngayon ay minority senators. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mayroon ding ICC warrant at hindi na pumapasok sa Senado. May 90-day suspension naman bilang mambabata si Senator Jingo Estrada kaugnay ng graft at plunder case na may kinalaman sa flood control project sa Bulacan. Sina Senators Mark at Camille Villar ay nahaharap naman sa kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission kaugnay ng umunoy market manipulation, insider trading at misleading disclosures sa Villar Land Holdings Corporation. Nahaharap naman si Senator Rodante Marcoleta sa mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa sa Ombudsman. May legal actions na ang mga nabanggit na senador sa nasabing mga reklamo. May 13 kasapi naman ang bagong Senate Majority sa ilalim ni Senate President Win Gatchalian. Sa 24 na senador, 2/3 o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang isang opisyal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNA News.